Hello guys, magandang hapon. Kasi nauulinigan na natin kanina, pagkagising natin nakita ko naman sa mga bali-balita na may di umano isang bansa na tumanggap na willing silang kuhanin si Digong pag ang interim release ay naaprubahan ng pre-trial chamber 1 ng ICC. Maigi naman din yan. Pero ang nakakatawa dito, kasi isa sa mga rason na sinasabi ni Attorney Kaufman ay hindi daw siya flight risk at ang dami niya dahil siya ay 80 anyos na, tapos siya daw ay di umano na mag-limit ng contacts maliban sa pamilya niya, at tawag nito, at ang pinaka-importante, ang sabi ni Kaufman, natawang-tawa ako to the max. Sabi ni Kaufman, that Mr. Duterte will not continue to commit crimes. Ano to? Alam niyo mga DDS, minsan pagsabihan niyo din to si Kaufman. Di mo alam kung kayo ba ay sinasalba o kayo ba ay nilulubog. Oo guys, kung basahin mo yung sinasabi niya, will not continue to commit crime. Di nakakommit nga ng crime sa Pilipinas na yun ang dinideny nyo, di ba? Oo, kahit pa sinasabi namin na under oath namin ni Rodrigo Duterte sa Kongreso. Oo, sa Kamara na may marami nga siyang tinigiluglog. Pero ano mga sagot nyo? Oo, may pangalan kayo? May pangalan kayo? Sigurado kayo? Kahit express na nga kanyang ginawa sa pag-amin, under oath pa yan. Sasabihin yung joke-joke lang. Kailan ba may joke-joke ang may sinumpaan? Na katotohanan at pawang katotohanan lamang. Yan tayo mga DDS eh. Minsan kasi pag may mga ganyan kayong mga banat, di ba? Pag-isipan nyo din. Oo. Ang sinasabi nyo, wala naman talaga. Hindi si Tatay Diggs yung Hindi naman si Tatay Diggs yung diretso na tumigiluglog dun sa mga biktima di umano ng EJK. Oo. Di ba? Oh, guilt is personal. Di kung ganun pala eh. Oo, na hindi naman pala si Duterte ang sumagawa. No, oo. At saka ayaw niyong mali yung kanya, siya ang hinuli dahil hindi naman siya ang sumagawa. Oo. Di bakit kay Duterte tayo magti-thank you? At bakit kay Duterte natin i-credit na siyang sumulba? Oo. Sa ano, drug war dito, siya yung nagpapamalinis. Di ba dapat sa mga pulis tayo? Kung yun man ang pala ang tumigiluglog doon sa mga biktima, yan tayo eh. At maliban pa doon, oo. Ngayon, nakakatawa lang kayo ba na si Duterte umaamin niya, kayo hindi talaga nag-sink in. Oh, so ang sinabi ni Kaufman, that Mr. Duterte will not continue to commit crime. Talaga naman si Kaufman, nakakatawa. At maliban pa doon sa mga semplang nyo DDS, sinasabi nyo pa, okay, ganito kasi yung drug war, may sinusunod lang kasi si Duterte lang kasi ang nag-uutos ay mismo. Oo, dahil yun ang hinahanap na elemento ng ICC para mai-push talaga na nag-commit siya ng krimen, ng crimes against humanity. Dahil dapat may systemic approach at ang pagpatay sa mga tao ay state sponsored killings. Oo. Yun mga B. Di parang diniin nyo na rin yung tatay nyo. But anyway, kung talagang makalusot ito si Kaufman at pagbibigyan yung tatay nyo na makarating doon sa undisclosed place na member ng ICC, di wow, oo, di ba? Kasi feeling ko talaga, pagbibigyan niya ng ICC. Kasi yun lang naman talaga din ang inaantay. Kung may willing kumupkop at masunod naman at makitaan naman talaga na sakto at nailatag yung rason, di wow. Oo. So, paano yan? Hindi pa rin makakauwi yung tatay niyo sa Pilipinas. Nag-hashtag na nga kayo ng rigor mortis tatay. Di nyo man naintindihan ang rigor mortis. Ayan tayo eh.
O ako, malaki ang hinala ko na pagbibigyan din niya ng ng ICC. Bakit? 'Di ba nga, ang peaceful nung Hague, ngayon ginawa niyong tambayan. Kung ako naman ICC, karapatan niyo man talaga yun dyan, oo. Di gawan ko na lang ng paraan na mga malilipol kayo dyan. O ito na yon ang consequence na kung saan ay hindi umalis ang Tatay Digong yung sakalam para sa inyo, hindi sana maaring mag-apply ang Pilipinas na dito na siya ibabalik. Oo, maaari pa yun Kasi 'di ba, pwede namang igiit yun na membro pa kami, o mag-file ng interim release, pansamantalang ibalik dito, hindi naman magkukumit pa ng crime, at wala namang ganito at ganyan, oo. Willing hindi naman mag-abscond, hindi naman lang biglang maglaho, oo. Sumali mo, hindi na tayo member. Umalis yung tatay nyo. 'Di ba? March 17, 2018, nag-perfect na ang ating pag-alis sa a year after according to Article 127 ng Rome Statute ng March 17, 2019. So wala na Kaya yung ginigiit ninyo, na walang jurisdiction or kung may jurisdiction, maliwanag naman. Dahil si Digong na iharap na sa ICC Oo, so nahawakan na ng ICC ang jurisdiction ni Digong. Ang ICC wala namang pakialam kung isako nyo si Digong papunta ng Hague. Wala silang pakialam. At kung ano man ang katanungan after, kung sinisisiguro nyo ng kinidnap yung tatay namin na nagtataka ako, ba't nauuto kayo sa kidnapping? Wala namang kidnapping dapat kung ang kumuha kay Digong ay hindi naman private citizen. Dahil ang kidnapping maliwanag, nakukumit lang yan ng isang private citizen. Bakit private citizen ba si General Torre? Ayan tayo Nagpapatuloy kasi kayong magpapauto sa mga kampo ni Digong. Oo, di ba? Nagpapaniwala kayo na ang ICC ay nasa helmet lang. Pero ang tatay nyo, ayan nag-a-apply ng interim release. Sabi nyo nga, nagbabakasyon si tatay, di naman nakulong. Pero bakit nangingisang sumamo na pagbigyan, iaprubahan ang kanyang interim release? Natatawa ko sa inyo. O, di ba nga? O, so paano yan? Yung tatay nyo, oo, kinidnap di umano. Ang ICC nasa helmet lang. Ayun yung magpapaniwala O, umalis-alis sa ICC. Tapos igigiit nyo pa na mali yung ginagawa ng ICC. May irregularities. Wala nga silang pakialam. Kahit isako nyo pa ang tatay, sako pa na yung tatay nyo. Oo. Kailan ka ba nakakakita ng nakinidnap na nakasakay sa magarbong eroplano? may kasama pang abogado. Ang tawag nyo kay Medeldia. Ayan tayo. So, kasi ito ibibigay ko sa inyo. Walang pakialam ang ICC dahil mayroon tayong tinatawag na doktrina na sinusundan yan ng ICC. Ito ang Mali Captus Bene Detentus. Oo, wala silang pakialam the way ng paghuli kay Digong. So, balik tayo doon sa interim release. O di siya. Pero ito kasi ang pinoproblema ko, mga kaibigan kong DDS, na sana magising na kayo sa katotohanan dahil third month anniversary na tatay nyo. Naawa na ako sa Davao. Ano ba yan? Buhay pa may lamay. O di ba? O paano yan pag nahuli na si Sara, si Bato at saka si Bongo? Oo, maihabol na doon sa Hague. Si Sara din ninyo ang nagkumpirma. Oo, nakasali siya sa papa, 'di ba? So ano 'yan? Oo, si Digong nandun sa ibang lugar na kumuha ng sa kanya, kumupkop. Di magpapakupkop na rin si Sara, si Bato at si Bongo. Ano yun? Happy together. But ending, hindi pa rin sa Pinas. Dahil hindi basta-basta makapagbalik. Kahit si BBM, hindi basta-basta makabalik bilang miyembro ng Rome Statute. Wrong move ng tatay niyong sinasabi niyong sakalam. Sige, bye na.